And I'm also happy that Jojo Marbinay, the Vice President, made it to the top. Ngayon na naproklama na talagang lahat kami may karapatan ng mag-celebrate. Matulog na. At matulog na. Hindi nakarating sa hapunan ng katandem niya si dating Pangulong Joseph Estrada dahil nasa London pa ito. Pero wala raw silang samaan ng loob. I had a talk with the President Erap last night at nagpasalamat ako sa kanya. Sir, tapos na po ang canvassing. Sayang, nandito ako sa London eh. O di blow out mo na lang uli ako pagka dating ko. Espesyal ang buffet na inihain kasama ang mga paboritong pagkain ni Binay gaya ng salmon. Pero bago tumungo rito, nagawa pang sumaglit ni Binay sa paglalaro ng badminton. Naka-4 na games pa nga siya. Nasanay yung katawan ko, nag-exercise ko araw-araw. Minsan hindi ako nagkasakit doon sa 90-day grueling campaign. Hihintayin na lang daw ni Binay kung kailan hindi na busy si President-elect Noynoy Aquino para sila'y makapag-usap. Pero hindi na raw niya babanggitin ang tungkol sa pwesto sa DILG. Gayunman may mga kinakausap na raw siyang funding agency para sa mga proyektong ika-aasenso ng bansa, gaya raw ng ginawa niya sa Makati. Hindi man kasama sa pahapunan kagabi, tuwang-tuwa naman ang mga tauhan niya sa Makati City Hall na panay pa ang palakpak sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Binay sa proklamasyon. Vice President of the Republic of the Philippines. Lalo kaming masaya dahil yung ginagawa niya sa amin sa Makati, gagawin niya sa buong Pilipinas. Napakaligaya ko at ang laki ng hirap ko, volunteer ako sa kanya sa pangungumpanya, sa probinsya, miski sarili kong gastos, nagastos ako. Ang nakatakdang Grand Parade para sa anibersaryo ng Makati ngayon, sasabayan na rin ang Victory Parade ng bagong Vice Presidente. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Samantala, nangangalap na ng ebidensya ang kampo ni Senador Mar Rojas para sa isasampa nilang electoral protest. Gusto nilang ipabilang ng mano-mano ang mga boto sa mga baluarte ni Rojas na Western at Central Visayas kung saan maraming naitalang null votes. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Kukwestiyonin ng kampo ni Senador Mar Rojas sa korte ang pagbaliwala ng National Board of Canvassers sa 3 milyong null votes. Dahil kasi sa restriction sa PCOS machine program, naging null vote ang mga entrada sa balota na nag-overvote. Walang boto sa itinatakdang posisyon, maging yung undershade sa bilog na hugis itlog. Pero gihit na abogado ni Rojas, pwedeng marami ang naging null vote dahil pumalpak din ang sistema ng karamihan sa mga makina. Gaya nung i-pilot test ito, 1 linggo bago mag-eleksyon. Kaya ang igigiit daw nila, mano-manong bilangan. It may be a technical glitch. It may be malicious software, di ba? It may be misalignment of the reader for the name of Senator Mar Rojas doon sa ballot. Di raw sila matahimik sa issue ng null votes. Sa Region 6 at 7 pa lang kasi na baluarte ng mga Rojas, lampas kalahating milyon daw ang nabaliwalang boto. Maliban sa 2 rehiyon, plano rin ng kampo ni Rojas na ipasama sa manual counting ang Caraga Region, na nasa 106,587 ang null votes. Titignan ng mata ng tao, di ba, kung ano ba nakalagay sa balota. We would really want to know the complete and accurate count. We do not want any disenfranchisement and this very unusually high number of null votes in an automated election system. Sa kabila ng pagkwestiyon nila sa botohan, di pa raw handa ang kampo ni Rojas na sabihing dinaya sila. Si Vice President-elect Jojo Marbinay, maliban sa pagsasabing karapatan ni Rojas ang maghain ng protesta, tila di naman naapektuhan dito. Hindi sila naniniwala mananalo ko. Ako naniniwala akong mananalo ko para bang nasa kaso. Alam ko lahat ng ebidensya ko eh. Alam ko kung saan pupunta yung kaso ko. Ang COMELEC naman nanindigang nasa tama ang sistemang ginamit ng PCOS machines, kaya nabasura lang ang mga botong kinekwestiyon ng kampo ni Rojas. Samantala, nanatiling malaking kwestiyon para sa kampo ni Rojas kung bakit sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas, sa kanyang mga baluarte na Region 6 and 7, may pinakamaraming null votes. Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 oras. Gamit ang Geographic Information System, inilapat ng GMA News Research sa mapa ang mga lugar kung saan nanalo mga kandidato sa pagkapangulo nitong mga nakaraang taon. Sa mapang ito, ng resulta ng 1998 presidential elections, nangingibabaw ang kulay na orange, kulay ni dating Pangulong Joseph Estrada. Yan po ang 54 na probinsya kung saan nanalo si Estrada. Nahalal siya bilang Pangulo sa 10.7 million votes.
Noong 2004 elections naman, nahati ang Pilipinas sa dalawang kulay. Ang kulay pula ni Pangulong Gloria Arroyo tumatak sa 39 na probinsya. 37 probinsya naman ang nagkulay asul na nakuha ni Fernando Poe Jr., ang pinakamalapit niyang katunggali. Nanalo si Arroyo sa botong 12.9 million. Nitong katatapos sa 2010 elections, dalawang kulay din ang dominante. Dilaw ang nanaig sa 49 na probinsya kung saan nanalo si Senador Noynoy Aquino. Makikita halos buo ang suportang nakuha niya sa Central at Southern Luzon at sa Visayas. 15.2 million votes ang kanyang nakuha. Orange naman ang magkabilang dulo ng mapa. Itong 25 probinsya kung saan nanalo si dating Pangulong Estrada. Karamihan sa mga probinsyang ito na natiling loyal kay Estrada mula pa noong presidential elections 1998. Ipinagtanggol ngayon ng Department of National Defense si AFP Chief General Delfin Bangit sa gitna ng pahayag ni President-elect Noynoy Aquino na ayaw niya na si Bangit pa rin ang hepe ng militar sa kanyang administrasyon. Nakatutok si June Veneracion. Malinaw ang gusto ni President-elect Noynoy Aquino sa pahayag kahapon ilang minuto matapos ang kanyang proklamasyon ukol kay AFP Chief of Staff General Delfin Bangit. He will not be the Chief of Staff. Kanina, humarap sa media si General Bangit, ang itinuturing na pinakatapat na General ni Pangulong Arroyo. Kalmado at maingat sa mga binibitawang pananalita. I'm going to obey all orders. As always, as what professional officers and soldiers do. Pagtuloy na siyang pinalitan ni Aquino, 3 bagay ang maaring mangyari kay General Bangit. Una, pwede siyang maging pinakamataas na opisyal ng AFP na nasa floating status. Pangalawa, pwede siyang mailagay sa mas mababang pwesto kahit na siya ngayon ang #1 man ng militar. At pangatlo, pwede rin siyang mag-early retirement para maisalba ang sarili sa natatanggap daw niyang insulto. Mahigit 1 taon pa ang natitira sa military career ni Bangit. I have no plans yet. Pakiusap lang ng Defense Secretary Norberto Gonzales sa susunod na gobyerno. Tratuhin naman ng may dignidad ang mga military official na gaya ni Bangit na 4-star general. Sana naman irespeto yung dignidad ni General Bangit. No? There are so many ways. I don't think General Bangit will stay a minute longer in his office. No? Kung ipoformalize na yan na pag-upo ng ating bagong Pangulo ay sasabihin niya na hindi siya ang gusto kong Chief of Staff. Isiniwalat din ng Defense Secretary na ngayon pa lang ay nagsasagawa na umano ng loyalty check ang kampo ni Aquino sa hanay ng mga sundalo. Ayon naman sa President-elect, walang dapat ikatakot si General Bangit kung wala siyang ginagawang mali. Nanghinga naman ang reaksyon sa ibang sinabi ni Secretary Gonzales. At siguro yun na rin last kong time na ilalagay sa isip ko kayo si Norberto Gonzales. Ano man ang mangyari kay General Bangit, mananatili pa rin daw buo ang AFP. Walang destabilisasyon o kudita na magmumula sa kanila. Bagay na naging sakit sa ulo ng pamilya Aquino noong dekada 80. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Narito ang iba pang mainit na balita. Makakasama natin ngayong gabi si Ivan Mayrina. Ivan. Salamat, Mel. Nasunog ang chemistry laboratory sa Palma Hall ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga kemikal na nakaimbak doon. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Nangangalit at animoy walang balak paawat. Ganyan katindi ang apoy na inabutan naming lumalamon sa Pavilion 2 ng Palma Hall sa loob ng UP Diliman Campus sa Quezon City. Mag-aalas 11 ng gabi nang magsimula ang sunog sa chemistry laboratory na matatagpuan sa ikalawang palapag ng naturang gusali. Nung una, sinubukan pa raw itong labanan ng mga gwardya. Pagkaroon namin ng extinguisher may nag-ground, kuryente po kami. Palibasa ay may mga nakaimbak na iba't ibang klase ng kemikal. Mabilis na kumalat ang apoy at ang usok, ubod ng kapal. Hindi namin masyado agad papasok kasi sobrang kapal na usok. Oo, yung binubugaan ngayon ng tubig ng mga bumbero. Ito'y bahagi ng chem laboratory kung saan muna nagsimula yung sunog. Ang pinipilit gawin ng mga bumbero ay huwag paabutin doon sa katabing laboratory which is physics lab yung apoy dahil kung nagkataon, mas maraming kagamitan ang mawawala. Yan nga, yung mahalagang bahagi talaga yung mga equipment nila. Cesar Caloma, yan dati ano dyan. Bakit, sir? Yan ang pinaka-importante, dyan nakapundi pinakamahal nilang gamit. Tuloy, kinailangan pang haluan ng mga bumbero ng kemikal ang kanilang mga tubig. Masugpo lang ang apoy. Unang inakala nagkaroon ng tinatawag na spontaneous combustion ang mga kemikal na nakaimbak sa chem lab. Yung methanol, yung
hexane ethyl acetate. Flammable lang sila. Yung inflammable can undergo spontaneous combustion, very volatile. And then yung flammable, you need a spark. And then it will feed on it. Ayon sa Bureau of Fire, may posibilidad na napabayaang kagamitan sa loob ng naturang ChemLab ang naging sanhi ng sunog. Ayon sa ating initial investigation, parang may nagkakandak pa ng research at huling lumabas yun mga 9:45 na ng gabi. Tumagal din ng mahigit 2 oras bago na ideklarang under control ang naturang sunog. Sa kabutihang palad ay di na nito inabot ang Physics Pavilion. Pero dahil sa may kalakihan pa rin ang naidulot nitong pinsala, suspendido muna ang lahat ng klase sa buong Palma Hall. So we're leaving it up to the Bureau of Fire Protection personnel to do the investigation. Oscar Oy, de Naka-Alerto,